Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Binibining Jessica, maaari mo bang pamunuan ang ating panalangin? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. So, bago kayo umupo ay pulutin muna ang mga basura na kakalat sa sahig at ihanay ang mga upuan. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa maikling kwento. Ang maikling kwento ay isang maikling salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring pinasasakutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Ang maikling kwento ay merong mga elemento. Ito ay ang tauhan, tagpuan at ang bangkay. Unang tatalakayin natin kung ano ang tauhan. Ang tauhan ang nakasentro mismo sa pangyayaring mayroon din itong pantulong na tauhan. Ang pangalawa naman ay ang tagpuan. Ang tagpuan ay isa sa mga elemento ng kwento kung saan at kailan nagaganap ang mga pangyayari. At ang panghuli naman ay ang banghay. Matutukoy natin dito ang maayos at malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento. Ang banghay ay merong 5 bahagi. Ang una ay ang saglit na kasiglahan, pangalawa ay suliranin o tunggalian, kasukdulan, kakalasan at ang panghuli naman ay ang wakas. Unang tatalakay natin ang saglit na kasiyahan. Ito ay ang pagpapakilala sa mga pagsubok na darating sa buhay ng mga tauhan. At ang pangalawa naman ay ang suliranin o tunggalian. Ito ay tumutukoy sa paglalabanan ng pangunahing tauhan at sumasalungat sa kanya at meron itong iba't ibang uri. At ang pangatlo naman ay ang kasukdulan. Ang kasukdulan ng isang maikling kwento ay ang pinakamataas na uri ng kapanamikan. At ang pang-apat ay kakalasan. Magiging kinalalabasan ng isang pangyayari. At ang panghuli naman ay ang wakas. Dito malalaman kung malungkot o masaya ang nangyari sa mga tauhan ng maikling kwento. Ito rin ay ang resolusyon ng isang kwento. Para sa inyong aktibidad ay meron akong babasahin isang maikling kwentong pinamagatang ang Reynang Matapat. So, ang Reynang Matapat ay si Reyna Septima ay isa sa mga reyna na namuno ng isang kaharian sa ating kapuluan. Nakilala siya dahil sa katalinuhan, katapatan at sa mahigpit at maayos na pamamalakad sa panunungkulan. Ngayon tapos ko ng basahin ang maikling kwentong pinamagatang Reynang Matapat. Ngayon, meron kayong pangkatang gawain. Ipapangkat ko muna kayo sa 3 pangkat. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat at 3 pangkat. Para sa unang pangkat ay kayo ay naatasan para sa tauhan at tagpuan ng maikling kwento. Sa pangalawang pangkat naman ay saglit na kasiglahan at suliranin o tunggalian ng kwento. At para sa panghuling pangkat ay kayo ay naatasan para sa kasukdulan, kakalasan at ang wakas ng kwento. At narito naman ang pamantayan sa presentasyon. Para sa nilalaman ay 10 na puntos. At para sa presentasyon ay 5 puntos, sa kooperasyon ay 5 puntos, at sa kabuuan ay 20 points. Ngayon, stop sabihin. Okay. Para sa ating presentasyon ay magsisimula tayo sa unang pangkat. Palakpakan natin ang unang pangkat. At ang pangalawang pangkat naman, palakpakan natin ang pangalawang pangkat. Para sa panghuli ay ang ikatlong pangkat. Palakpakan natin ang ikatlong pangkat. Para sa ating pagtataya ay may ibibigay akong mga papel at sasagutan ito sa loob ng 5 minuto. Tapos na bang lahat? Para naman sa inyong takdang aralin ay magsasaliksik kayo o hanapin sa internet ang mga definisyon ng mga sumusunod na susing salita at ilagay ito sa isang buong papel. Narito ang inyong mga salitang hahanapan ng definisyon. At yun lamang sa araw na ito at sana'y mayroon kayong natutunan at pwede na kayong umuwi.